Isang magandang umaga na naman sa ating mga guys. Ito na nga, morning routine yan ni Cozy. Yan yung bunso namin na fur baby. And ayan, sabi ko sa kanya, pakita niya sa daddy niya kung ano yung regalo niya. Inabangan niya kasi yung daddy niya dyan kasi gusto niya na maligo. And then, after that, ito talaga yung morning routine namin ng partner ko, no, nung asawa ko. Bali, nililinis niya palagi yung sugat ko before siyang pumasada or lumabas. Every morning yan, 3 times a day yan, sa tanghali at saka sa gabi. Tapos, habang wala na si daddy, etong baby ko na to, grabe ang hilik ng baby ko. Masarap talaga yan humilik eh. And ayan, umuunat pa yan kasi alam niya na binibidyohan ko siya. Charis. Hindi, tulog yan talaga. Ganyan talaga siya. Namumula siya pero wala yan normal skin niya. And ito na nga, dahil naboboring ako, gumalaw-galaw ako kasi pwede naman akong gumalaw na pero bawal lang akong magbuhat ng mabigat. So dahil naaalibadbaran ako dito sa paligid ko, nasa isip ko na kailangan makagawa ako ng need kong gawin sa araw-araw para hindi ako boring. So ayan na, habang naglilinis ako dyan, tinitingnan ko muna lahat bago ko ilagay sa basurahan dahil baka mamaya mahilig pa naman ako yung magtapon-tapon. Pero minsan pag may nahanap na ako, yung pala na itapon ko na. Kaya natuto na ako sa ganong senaryo ko. Kaya pag naglilinis ako, iniisa-isa ko talaga yan bago ko siya itapon. Ilalagay ko muna sa isang gilid. Tapos mamaya pipilian ko siya ulit. Parang kumbaga i-double check ko siya. Ganyan. And then after that, ito namang stante namin. Kasi napakagulo na. Hirap na ako kasi magkakasama na yung basura, magkakasama na yung yung mga gasa. Kaya inayos ko kasi para pag naglilinis kami, hindi na ako mahirapan at saka para mabawasan na yung kalat dyan. Kasi 'di ba, magulo na nga yung isip mo, kakaisip ng mga pwede maging solusyon sa problema mo. Tapos yung paligid mo is sobrang kalat pa, di lalo lang magiging masalimuot yung nararanasan mo. Kaya yan, nagkilos-kilos ako diyan, nilinis ko talaga yan kasi para makita yung maayos na nakalagay. And then yan, habang ko dyan, nakikita nyo na para nagpupunas ako ng luha. Medyo talaga namang bigla-bigla na lang ako naiiyak, guys. Pero sabi nga nila, God will provide. And everyday ko yun nararanasan. And salamat po ulit sa lahat po ng mga tumulong. And ayan po, nakita nyo po yung Bible diary ko po. Everyday ko po yan dapat binabasa. Pero ngayon kasi minsan hindi ko siya nababasa. And alam ko naman na mali yun. Pero may times kasi na hindi ko siya mabasa. Minsan pag sobrang lungkot ko, tsaka ako nagbabasa kasi pagka times na isang araw, isang page lang yung binabasa ko para akong nakukulangan. Yun, kaya ang ginagawa ko na lang everyday, nagdadasal na lang ako kahit hindi ako nakakabasa ng Bible. And ayan, nandito na kami sa lagayan ko na yung para mini aparador. Ayan, yung slug bar ba tawag dyan. And then nilagay ko na dyan lahat ng malilinis ko. And yun nga guys, bali guys, ito pong ginagawa kong ito. Dito ko lang nilalabas lahat nung nasa isip ko kasi lagi lang ako mag-isa pag wala si daddy, pag wala yung asawa ko. Kaya ito yung nakikita kong way para naman kahit papano maibsan yung lungkot ko. Totoo talaga, nakakabaliw talaga mag-isa sa bahay lalo wala kang kausap. And ayan, babawi tayo guys, magpapalakas tayo para maging maayos ang buhay natin. And si Lord naman ang bahala sa atin para hindi naman tayo malugmok. And ayan, naayos ko na, pinagsama-sama ko na yung need ko malapit sa kama para hindi na ako tumatayo niyan. And ayan si Chimon baby, lagi nakabantay yan sa akin. And eto na nga, naglinis din ako dito. Oo guys, alam ko magulo talaga. Pero yung nasa ilalim kasi hindi ko yan basta-basta pwedeng ayusin kasi hindi pa ako pwedeng makayuko. Nahirapan pa nga ako dyan. Pero kailangan ko talagang kumilos para naman ma-exercise ako kahit papaano kasi hindi pwedeng lagi rin nakahiga.
And after that, naligo na din ako. And nung naligo ako, eto na, humiga ako sa higaan ko. And si baby Cozy naman, naglalambing. Hindi ko alam kung anong problema niya dyan. Pero alam niya kasi na bawal daganan yung tiyan ko kasi may tahi. Kaya dyan siya humiga. So, parang nagpapalambing siya sa akin dyan. Itsura niya parang napaka, antukin. Kaya parang naantok siya dyan, tapos nagpapahele. Alam nyo guys, etong si Cozy, hindi naman talaga to dapat para sa amin. Meron akong kapitbahay, or kaming kapitbahay before, na pinapabenta niya to, kasi parang nasa lang daw, parang nasa isang sulok lang, and sobrang bait nga daw niya. Naawa daw siya kasi parang hindi siya yata nabibenta o kaya hindi mabenta kasi nung time na yon parang payat pa siya. Baby pa siya. Nung 5 months yata siya nun. Pero may mga vaccine na siya. And then sabi nung may-ari, pwede bang sa inyo na muna? Tapos tingnan nyo kung magiging okay, kung magiging maliksi. Kasi nga, parang siya, parang tahimik lang. Tapos lagi lang siya nakaupo. Tapos edi nung unang dala sa amin, kasi parang balak namin, ibibenta talaga namin siya. Kasi yun talaga yung dati naming trabaho, nagbibreed talaga kami. And namatay lang yung daddy dog namin. And then itong asawa ko, hindi niya na binenta kasi nakikita na siya. Alam niyo ginawa niya, siya na lang nagbayad, hinulug-hulugan niya dun sa may-ari. Kaya ayan, kahit na anong mangyari, nasa amin siya. And nakita naman namin na naging masigla siya. Ito yung mga clip nung mga namin, yung dati naming tinitirahan. Yan, ganyan siya noon, mababuk niya na, alam ko nagupitan na siya yung time na yan eh. Sobrang lambing kasi niya, tingnan mo, talaga pa kad nakahiga ka, ayan, yan talaga lagi yan nasa tiyan ko. Pero di ba matalino siya ngayon, ayaw niya na sa tiyan kasi alam niya na mayayay ang mami niya. Kaya yan, tingnan nyo naman, sobrang cute. Kaya naman naging marupok yung asawa ko. Ayan, siya na lang ang kumuha. Kaya sabi namin, para talaga siya sa amin. Kasi, ayun nga, di ba dapat ibebenta siya. Pero yung asawa ko nag-decide na sa amin na lang. And dapat ipapaampon namin to kasi nitong lately, lagi sila nag-aaway ni Chimon kasi nga naamoy nila si Mami Chesa. Meron kasi akong Mami Dog, pero ayaw niya na kasing magpakasta, nagagalit na siya. Matanda na, 8 years na siya sa December. Bali, nag-aaway sila, 'di ba gano'n ang mga dog na pag may in-hit na girl, parang nagiging sila aggressive o kaya nagiging silang tawag dyan, nagiging territorial. Pag lumapit yung isa, inaaway, kaya kawawa, laging nagbubugbugan. Hindi mo naman ako pwede mag-awat ngayon. Nag-try ako mag-awat nung isang araw. Inawat ko, paghila ko dito sa isa, nakagat ako dito sa may legs. Pero wala naman dugo. Parang nagkaroon lang siya ng pasa. Kaya, ayun. Pero ngayon, naisip ko na hindi pala dapat naming ipaampon kasi, ayun na nga, baka lalo siya lumungkot kasi maayos na siya sa amin, masiglan na eh. And ayun lang guys, thank you so much.